Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Mga kapatiran sa ibang bansa, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Singapore, sa Norway, sa Spain. Kumusta kayo amita? Okay. Dito po tayo sa ating Bible sa libro ni Hebrews. Hebrews. Yung mga walang Bible, libro ni Hebrews, chapter 12. Ito ay common verse. Chapter 12, verse, pakigay ko. Si kapatid na. Chapter 12, Hebrews chapter 12. Okay, Hebrews chapter 12 verse 1 to 4. Palitan ko ang pagbabasa. Sa verse 1 to 4 chapter 12 ng Hebrews. Ako muna ang uno, kayo po ang pangalawa. Kayo po ang pangalawang verse. Palitan agad makating po tayo 4. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Or consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your mind. 4. Go. Ye have not yet resisted unto God, striving against sin. God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming pong nabasa. Salamat po o Diyos sa protection o lahat po na ipinagkaloob sa amin na suporta financially, higit sa lahat spiritually. Salamat po Diyos sa biyayang kaligtasan na pinagkaloob mo bawat isa. Dalain ko po Ama na patawarin mo kami o Diyos sa aming mga nagawang kasalanan, na turuan mo kami lagi magpakababa sa lahat ng panahon sa buhay na aming hinirap. Dalain mo po ang iyong presensya ay kumilos sa iyong lingkod o Diyos ay may manok natin. I can do nothing at all to speak of thy word without thy presence. I need thy power over it, God. At ang bawat nandito ngayon o Diyos, buksan mo kayo ng puso maunawa at ang mensahe. At dalahin ko ang kaaway kapusin mo kumilos, Ama, na hindi po magparating. Salamat sa lahat. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat magsiupo. Dito po sa chapter 12 ng Hebrews, hello, dito ang tingin. Okay? Dito. Sa libro ni Hebrews, ito po ay tinutukoy po ang ating pamumuhay Kristiyano. Kaya ang the title of the message, Christian Life is a long time. Okay? Bakit? Bakit naman gano'n? Ang buhay ng Kristiyano ay pamumuhay na mayroong pong labanan. Okay? Labanan yan Christian life. Marami kasi ang ayaw ng Diyos na gusto ng katawan natin. Noong tinanggap ko si Jesus Christ na kinikilalang tagapagligtas at Panginoon, pag-aari ngayon ng Diyos ang ating buhay, hindi natin pag-aari. Ngayon kung hindi natin pag-aari ang katawan ito, siya ngayon ang masunod. Ayon. At ang ating katawan naman, umaayaw yung gusto ng Diyos. Kasi iba ang gusto ng laman. The flesh ay gusto niya pong sundin yung pong from the dust, yung sa lupa. Yung gusto hangarin ng lupa, yun din ang gusto niya. Ano ba yung ang gusto niya? Na yung sa Galatia. Chapter 6, verse 19.
Ang gusto ng laman, maraming asawa. Ang gusto ng laman, puot. Ang gusto ng laman, away-away. Hindi mapagpatawad, hindi mapagpakumbaba. Yun ang mga example ng gusto ng laman na ayaw ng Diyos. Kaya ang buhay Kristiyano ay pakikidigma. Kaya ang Kristiyanong tumanggap kay Kristo, ang ibig sabihin ng Kristiyano, Christ belong. Christ belong. Christ, Tiyan, I-A-N. Christ belong. Pag-aari po tayo ng Panginoon. Christian life is a long fight. Hindi po kinaligtas ka na, doon ka na lang. Meron po tayong dapat nating gawin kung bakit tayo po ay tinubos ni Kristo. Dapat tayo po ay maglingkod na lumalaban yung gusto ng laman. Kasi po ang gusto ng Diyos sa atin, we should have an attitude, the word obedience. Maging masunurin po tayo sa Diyos, yung kung gusto niya. Na yun po ay mahirap gawin ng bawat isa. Meron na. Okay, muna nga punto sa Proverbs 3:6. Proverbs 3:6. Buksan natin, open with me your Bible sa Proverbs 3:6. Sa mga kapatid sa ibang bansa, open with me your Bible. Sa Proverbs 3:6. Ano bang sinabi ng Bible sa 3:6? In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. In all thy ways. Okay? Acknowledge Him. Ibig sabihin, sa lahat ng pamaraan na pagkilos ng katawang ito, lagi natin tinatanggap. Iyon pong ways ng Diyos, applicable sa katawang ito, He shall direct thy path. Okay? Kaya nga, ang unang punto, to run with patience, we need God's direction or God's direction. Sa ating pong paglilingkod, tayo po ngayon ay tumatakbo na mayroong pagtsatsaga. Ang endurance po o tiyaga sa bawat katawan ito o ang ating katawan, kailangan mayroong pong endurance. Hindi magkaroon ng endure. Tingnan po ang mga military. We are considered soldiers of Christ. Okay? Tingnan mo ang mga military. Na-train po sila na ayon po sa physical training. Di ba? Okay. Ngayon, yung training nila na physical, ginagamit po nila sa pandigma sa mga kaaway. Katulad for example, sa mga Muslim Mindanao. Mga Moro doon. Mabuti nga ang mga sundalo ng gobyerno natin, alam nila ang kaaway. Identify the enemy. Alam nila kung ilang armas mayroon sila. Alam din nila kung gano'n ka-strength, kalakas po ang kaaway. Kasi may mga intel, mayroon intelligence na nasa panik po ng kaaway ng pag-aari ng gobyerno. Kaya naitik-tik po lahat. Pero ang sundalo ng Panginoon, espiritu po ang ating kaaway. Hindi natin alam kung sino ang kaaway ng mga soldiers of Christ. Pero tinitiyak ng Bible na ang kaaway ng mga sundalo ng Panginoon ay ang will of the flesh. Iba pa yung pong espiritu ni Satanas. Iba rin po yung pong mga worldly na kasama natin o ang ating pong relatives. Na ang mga relatives ay saksi ni Jehovah. Yan. Paano kayo magkatugma sa pananampalataya? Saksi ni Jehovah, saksi ni Jehovah, wala namang kaluluwa. Kaso, ito ang kaluluwa. Paano mo ay sisyaring kaluluwa? Saksi ni Jehovah. Itong katawang ito ay lupa. Yung nakatira dito, yun po ang soul. Kasi nung nilikha ang Diyos ang tao, pinurma ng tao mula sa lagok. Pero steady, hindi kumikilos, hindi kumikibok, hindi nagkasalita. Nung hiningaan ng Diyos, ayun ang soul. Spiritual soul. Nung hiningaan umiyak, tumayo na po yung tao. Kasi yung hininga na yun na binigay ng Diyos, ay yun po ang soul.
Kaya sabi ng 1 Thessalonica, there is soul, body, and spirit. Ayan. Walang sinabi ng Bible ng katawan, tuyo ng soul. Mali. Kaya, sabi nila, ito ang soul, walang kaluluwa. Pag namatay na, wala na. Pag masaya ka sa lupa, yun ang langit. Pag masama, hindi ano. Gusto nyo ba yung ganyan? Yun ang pananampalataya ng mga saksi. Dahil, si Kristo ay Diyos, tao lamang. Kaya, naman may yan. Okay? Kaya, ang sundalo ng Panginoon, ang mga mananampalataya, mayroon pa tayo dapat tiyaga. Kasi mayroon po tayong kanya-kanyang takbuhin bilang anak ng Diyos. Ang mga sundalo ng world, they run with pack. Tarayda, tumakbo sila. May pack, nandun yung bagong nila. Hindi, radyo, bala, yan. Sundalo yan. Yung mga bala, yung pampatay sa tawad. Pero ang Kristiyano, hindi kailangan ng pack. Hindi kailangan ng bala. Kailangan the Holy Bible. The Bible, the Word of God, is enough. Kasi sinabi ng Diyos, ang mga Kristiyano na anak ng Diyos, sila po ay nagbuhat na. I already feel it at Calvary. Kinapos na ni Kristo ang higmaan kay Satan. Nang ating pananampalataya na pilit, kailanman si Satan ginagawa. Kung bakit ang Kristiyano ay talunan, dahil sila po ay disobedient child of God. Dahil sa disobedient na ugali, kaya sila po ay talunan. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, na pinapag-aralan natin ang libro ng Diyos, dapat tayo po ay magiging masunurin sa Panginoon. Kaya, run with patience, let us lay aside every weight. Ibig sabihin, kung sundalo ka ng Panginoon, lahat na bigatin sa iyo, sa atin bawat isa, iwanan natin. Kung ang naghihinder o iyon po ang naghahadang para maglingkod ka sa Diyos na maliwalas, ay ang bigating pera sa bulsa, ay wala, iwanan mo yung pera mo. Ganyan. Pero tatakbo ka maglilingkod sa Panginoon, lahat ng mga runner, lahat ng mga takboy ng sanlibutan ay walang dala, tumakbo mabilis. Ang gusto ng Bible naman sa atin pagdating sa spiritual, tayo po ay lumalaban, kasama natin ang Diyos. Kaya kailangan natin, we need God's direction. Siya ang nagdadirect sa atin, siya rin po ang po-control sa atin. So, we should endure the cross. Yung suffering na sinasabi ng Biblia na cross, nabayubay po ang ating kasalanan doon at napako po doon. Kaya wala na tayong alalahanin pagdating sa kaligtasan. Dahil yun po ang example. Bumaba si Kristo to pay all our sins. Past tense, present tense, future tense. Bayad na. Pag nangyari pa so, bayad na. Totally paid by the blood of Christ. Kaya kahit nagkasala ka, anak ka pa rin. Anong example, Pastor? Si David, na anak ng Diyos sa Old Testament, nagkasala. Dinahan niya ang kamatayan ng kanyang sundalong magiting. Pero anak pa rin. Pinalo ang Diyos si David. Yung si Pedro sa New Testament, nagkasala. Sinusong pa ako, ilalong tao niya. Si Diyos siya. Anak pa rin ng Diyos, pero pinalo ng Diyos. Kaya dalawang klaseng anak po tayo. Anak na masunurin, anak na suwain. Okay? Kaya, Christians, run with patience. We need God's direction. God's direction. Kaya mahalaga ang control ng Diyos na siya po ang nagbibigay ng direction. Location ng target, God directing us. Ang Diyos ang nagdadirect sa atin. Siya ang ating po title. Ang Captain of the Pool is Christ. Kaya sino ang lalaban sa atin? Si Jesus Christ, Captain of the Pool. Siya ang kapitan ng isang batalyon. Tayo yung mga anak ng Diyos, soldiers of Christ. We are the followers of Christ. We are not followers of men. Kaya, let us follow Christ's example. Kasi noong kamatayan ni Kristo, mas pinili ni Kristo mamatay to obey His Father's will. I came down from heaven not to do my own will, but the will of Him that sent me. Kaya,
Mananampalataya, dapat tayo magiging kasama ang Diyos sa paglingkod. Huwag natin iwanan ng Panginoon sa digmaang paglilingkod. Dahil ang Christian life is a long fight. Hindi po a short fight. Kasi ang mga Kristiyano short fighter. Una, dirigigin. Nagbayag, himawan. Kaya ang Christian life, laging mainit sa paglilingkod hanggang dumating ang kamatayan. Yan ang utos. Sundalo talaga na. A genuine soldier, he fight for his country. The freedom of his country. But we are fighting for Christ. We are fighting for a cause. Kasi ang Panginoon ang nagligtas sa atin sa apoy ng impyerno. We serve God because God serve us faithfully. He died at the cross. So Christians, we should serve God faithfully hanggang kamatayan naman. Makakaya naman na iniligtas ka ng Panginoon, iniligtas ko tayo, ay maglingkod ka hanggang kalahati. Ang ibig sa kalahati, sa Sunday, faithful ka. Sunod sa Sunday, hindi na. Sunod sa Sunday, faithful ka. Sunod sa Sunday, hindi naman. Hindi mo pwede gano'n. Sa lahat ng buhay mo, buhay natin, matagpuan sa atin ang kapatid. Christian life is a long fight. Pangalawang punto sa verse 2, sa libro ni Hebrews. Ang sayo po doon, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Ang mga sundalo ng Diyos, we should run patient. We need to look Jesus, the author and finisher of our faith. Umuna, run with patience. We need God direction. Pangalawa, looking unto Jesus, the finisher. Pag tayo po'y maglingkod, ang ating tinitinghala, ang ating pong tinitingnan bilang ating magiting na leader ay si Jesus Christ. Because Jesus Christ is the finisher of our faith. Don't ever look the pastor kasi yung pastor nagkakamali ng kakasama. Pag maglingkod kayo, ito yan, tayo maglingkod sa Diyos. Pumunta kayo dito, hindi dahil pumunta kayo dito dahil pangalan yung Diyos. You want to hear the message of God through the pastor. Gamitin. Paano kung dahil kay pastor, pumunta ka dito? Paano kung wala na si pastor, patay na? Hindi lang pumunta niya kasi patay na si pastor. Hindi gano'n. Hindi ba ganda yun? We are not developing the follower of men, but we are developing the follower of Christ. Kung sino ang mawala, basta si Kristo ang ating tinghala, magpatuloy po tayo maglingkod. So run with patience. We need to look Jesus, the author and finisher of our faith. We should have one mind, one heart, and one action. One mediator, and one God, and one baptism. One mediator between God and Christ. One faith, isang pananampalataya, isang baptism. Si John the Baptist baptized Jesus in the river of Jordan. Bakit siya pinili ng Diyos? Don't ever question God because God pinili na si John to baptize Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ay baptized. Baptized Jesus Christ in the river of Jordan. Si Pierre at saka si Pedro, binautismuhan din siya. Mga apostoles ni Jesus Christ was baptized by John. Kasi 3 region nangaral si John noon Judea, Jerusalem, at Jordan. 3 probinsya doon nangangaral at nagbabautismo. Na nasama po ang kanyang mga apostoles doon ng bautismo. Wala pang mga sekta mo. Unang century yun. Pangalawang century, wala pang sekta. Ang pangatlong century, dito na born ang Roman Empire. Na in the other term of Roman Empire, Roman Catholic Church. Noon ang pangalan niya, Roman Empire, under King. Siya ang nagtayo dyan. Kaya, dahil po doon, pagdating po sa history, mayroon po tayong umpisa. Hindi po tayo nagtayo ng church dito na anong connection doon ng panahon ni Jesus Christ. First century. Ang church na ito
hindi itinayo ng sarili ko. Mayroon pong galing sa Santiago na iset ko dito. Pag pumunta ka sa Santiago, sino naman ang, paano kayo nagkaroon ng church dito sa Santiago? Sabihin nila Santiago, according to record. Mayroon na-send na tao pumunta ito galing Maynila. Pumunta ka sa Maynila. Pag dito yung church dito, ganitong tao na-send sa Isabela. Meron. Itong tangalan. Pero pag naitayo yung church dito, naitayo yung church dito sa Maynila kasi mayroon galing sa Amerika. Pupunta sa Amerika rin. Kayo po may nag-mission sa Maynila, opo. Pangalan na dito. Ganun. Parang may tayo ang church dito. Ay, nagmula rin po sa England. Yan. Hanggat dumating po sa Israel. Pabalik din sa Israel. Kaya mayroon pong umpisa. Di ba saan tayo? Katulad ng Methodist, 18th century din tayo. Katulad din ng Iglesia, 1940. Sino yung mga founder? Meron. Ang mga Baptist, may umpisa. Kaya, pagbasahin mo sa Marcos chapter 1, chapter 3, verse 1 natin. Ang sabi ko doon, the first preacher, the proclaimer is John the Baptist. Regarding the gospel. Wala nang ibang proclaimer na nag-umpisa mag-proclaim si Jesus Christ the Savior. Ang unang proclaimer, at the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, when God sent His messenger, John the Baptist, to preach. Okay? For the third point, to run with patience, we need to shed unto blood, striving against sin. Ang ating pong pagtatakbo, kasi mayroon tayong kanya-kanyang daan sa larangan po ng paglilingkod. Ibig sabihin, hindi daan na ang dating daan. Ang ibig sabihin niyan, mayroon itinalaga ng Panginoon ang iyong tatakbuhin. Mayroon din sa Kanya, pero iisa ang ating pong direksyon. Ngayon, tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Kailangan natin ang direksyon ng Panginoon. Pangalawa, kailangan natin si Jesus Christ. Siya ang ating pong tinitinghala, tinitingnan. Huwag tayong tumingin sa ibang. Tumingin tayo kay Kristo. Amen? Kanino ko tumingin? Siyempre kay Kristo, the finisher, the author and finisher of our faith. Siyempre, dahil Siyempre, Jesus Christ, amen. Sinama na si Siyempre. Magkaroon na lang sila, narinig ko yung mga ano eh. Si Siyempre, sinasama na magkapatid sila kay Jesus Christ. Hindi pwede yan. To run with patience, we need kung kailangan dumanak ang dugo sa ating pong pag-i-strive, lumalaban po sa kasalanan, ay gagawin natin. It is a hard fight. Katulad niya, si Jesus Christ, nung siya po ay linatiko, dumanak po ang dugo. Hindi po yan ang nag-discourage sa kanya na hindi magpatuloy. Hindi po siya na-discourage. Kahit ilang latiko ang tinama sa kanya, itinuloy niya pa rin o sinunod niya pa rin ang kalooban ng Diyos Ama. Kahit siya po inalipusta, kahit sinaganyan-ganyan siya, maraming mga discouragement na ibinigay kay Kristo, pero hindi pa rin na-discourage. Magpasalamat tayo kay Kristo nga. Tayo po ay hindi nararapat iligtas, pero siya na nga umako sa ating nagawang kasalanan na dapat tayo ang magbayad. Siya na nga umako, voluntary na eh. Ngayon, kung si Kristo ay tapat sa kalooban ng Ama, yung mga anak niyang tinubos ni Kristo, dapat tayo tapat sa paglilingkod. Sa atin, putunan, wala na. Ulan lang mo yun. Sabi mo ng Bible, kung tayo po'y maglilingkod, looking unto Jesus, the finisher of our faith, we should have the attitude na maging palaban naman. Amen. Kung kailangan tayo po'y dugo ang tumarang sa ating paglingkuran natin ang Panginoon. Amen. Ganun dapat ang lumalaban. Hindi ka pwede sundalo, hindi ka lumalaban. Ang mga sundalo nga kahit balang tumatangko sa kanila lulusubin pa rin. Pag sinabi ng umater, lusubin pa nila ang kaaway. Cover! Tayo, takbo! Yung gawin nila. Bakit? May sinumpaan sila I will serve my nation. Even my life, kahit ang buhay ko ay kailangan gagawin ko sa tungkulin ko bilang isang magiting na sundalo.
to preserve democracy. Nangako sila eh. Sa atin bilang anak ng Diyos, tayo po ay tinubos ng Panginoon. Dapat tayo naman ay maglingkod. Nakatapatan dahil ang Panginoon tapat sa atin sa lahat ng panahon. Kailan matatagpan sa atin tayo tapat? Hindi natin gagawin ngayon. Ha? Iba naman yung wedding. Pero yung mga kanilang ugali, maganda. Bakit? Kahit umulan, bumabagyo, punta pa sa wedding. Masaya pa. Maaw, kahit naulan. Yung mga babs, pumunta sa church, umulan, ayaw na. Pinisip na ako. O yan. Ha? Ang kapatid. Ha? Soldiers of Christ encountered a hard fight. Ha? We should have the attitude, yung kung tinutukoy na patient, long fighter, mahabang makipagdigma, looking unto the future. Kaya members, pag ikaw ay anak ng Diyos, tinubos tayo ng Panginoon Jesus Christ. Kaya hindi ba ito yung pwede matras. Bakit? Tinubos ka ng Panginoon. Ako ay naligtas, kayo ay naligtas. Sa magitan ni Kristo, biyaya lamang ko yun. Ngayon tayo po ay anak ng Diyos. Wala nang dapat atrasan sa pag-ibig mga kapatid. Kasi kung umaatras ka, talunan ka. Talo ka. Bakit? Pag talunan ka, umaatras ka, sabi po ng Panginoon, I will bless thee to those who obey my words. Ano ba sinasabi ng Panginoon? Obey my words. Huwag yung kalimutan ang pagtitipon sa unang araw ng linggo. Okay, wala ka. Sunod na linggo, pag magandang panahon, nandito ka. Yun ang mga ugali natin dapat tanggalin. Wala pang nanggaling po sa Victoria o sa mas malayo sa Victoria na lumakad ng kanyang pae, dumudugo na. Bakit dumudugo pa ako? Naglakad ako basta, wala kasi wala akong pera. Ay, wala akong pag-isin na, sinuwakan na ako. Ako, amen. Ang dami yan, amen. Meron sa ganyan, amen. Sa atin, meron tricycle. Maganda na mga ating ilong ay pag ganyan. Pag maulan na mapupunod yung ilaw. Hindi naman, pag ganyan ang ilong natin. Amen. Diba? O matay nga natin pag ganyan. Ano ako, delikado maulan natin, pumunta ka lang. Hindi, pag ganyan naman. May cover pa. Hindi ba yung cover yan? O mangkilay-kilay natin, may buhok dito. Parang cover. Kaya magaling ang Diyos kung siyang design. Kung iba kung ginaganyan. Tayo na, yun o. Amen? Amen. Okay, wala na problema dyan eh. Kaya nga, Christians, we should have the attitude to fight. Never retreat. Amen. Amen. Pag tinitingnan, hindi nag-iingin. Pagka, alay mo mga kapatid, gusto yung sundalong takbuhin, kung pumamanok dito ay, nasukatan niya kasi timaray. Kasi yung attitude din ko dyan. Attitude ng mga Kristiyano. Natamaan ng kunti, hindi na magpapakita. Saan napunta? Doon sa silog. Saan silog? Sa likod ni Isis. Pero kung kasi mga men, natatakot magpakita. Pero ang kaharap mo yung asawa niya. Bakit? Teka. Kaya members, men, mga men, head of the family, siya mag-akay sa disiputakan sa church. Amen. Hindi sinis na mag-aakay sa mister. Okay? Kung Kristiyano tayo. Paano kung si mister sa pastor, ay ako yung baptist? Kaya mo siya. Sample. Kung si mister naman ay baptist, busy sa saksi. O di, kaya mo siya. Ang tanong sa'yo, anak ka ba ng Diyos? Oo. Sigurado ko sa langit. Wala naman sigurado sa langit kasi ako'y saksi ni Jehovah. Kata. Ay dapat ang gawin dyan, ipag-pray mo yung saksi na yan. Kasi ang pananampalataya ng saksi, kay Jehovah lang nakatingin, hindi kay Jesus Christ. Ganun yan, hindi pwede yan. Kaya ipag-pray, kailangan iyakan. Iyakan mo sa gabi, humingi ka sa Diyos ang awa. Nabuksan ang kanyang puso para maintindihan niya po ang simple way of salvation. Kung sana pwede pumatay na tagayin mo na agad. Hindi nga pwede. Kung ang kaaway mamahalin mo, yung pa kayang mahal mo. Amen? Amen. Huwag matawa si Steve siguro may mga ano yan.
Kaya mahalin natin sila. Share the gospel to them. At kung hindi na ma-share, pray for them. O God, Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat o Diyos sa paalaala mo sa amin, kami po'y manindigan, na kami po'y tumakbo o Diyos, looking unto Jesus the King, na kami po'y nangungahala o kami po'y namimihasa o God ang control at direction ng Panginoon, na kami po'y o Diyos. Tatakbo ako kay Grace, tatapusin namin takbuhin ako ni Kuya Ogoy. I pray, Father, na encourage mong bawat siya magpatuloy maglingkod. Hindi lang po natatapos sa paglilingkod na kami po'y ligtas. Dahil meron kang response, meron kang plano sa aming buhay na ito yung aming responsibility to obey the word. To continue to share the gospel of repentance. Na ang tao kailangan magsisi na kayo ng kasalanan at humingi ng tawad at tanggapin ang tagapagligtas na ayon po sa iyong simple way of salvation ay nasalalay lamang kay Kristo. Dalayan ko sa bawat mananampalataya na kami po'y mas eager na maglingkod sa inyo. To speak out their words or to share the message to others. By the way, 2019, na Panginoon, 2018, na kapalipas o Diyos, ano po ang kita mo sa amin na hindi namin nagawa. Tawarin mo kami, Ama. Tulungan mo kami at bumibay ng pananampalataya, Panginoon. Upang yung hindi namin nagawa sa 2018, gawin mo namin sa 2019. Salamat sa mga blessing. In Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. God bless.